Magandang araw sa inyong lahat! Ako po ay si Samantha Guerrero at mainit na tinatanggap namin kayo dito sa Masipag TV, kung saan inihahatid namin ang pinakatunay at pinakamainit na balita dito sa TAF, Manila. Kasama ko po ngayon sila Misha, Jester at Shanika para sa mga balita na may hahandog namin sa inyo sa araw na ito. Pagtanggal ng isang importante pagdiriwang sa bansa at pagtaas ng inflation sa buwan ng Agosto, alamin natin ang mga issue na gumaganap sa ating bansa ngayon na hatid sa inyo ni Misha. Ang bagong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ay itinanggal ang EDSA People Power sa mga listahan ng mga pagdiriwang ng mga Pilipino. Inahayag ng Malacanang noong Biyernes 13 ng Oktubre 2023 na ang EDSA People Power ay hindi na isasama sa mga listahan ng isang publikong pagdiriwang. Ang non-working holiday ay inilipat sa araw ng February 24 para ito ay mangyaring long weekend. Dahil ang araw na iyon ay iginanap ng Linggong Sabado. Ang EDSA People Power ay iginugunita ang pagtanggal ng diktador na si Ferdinand Marcos sa pagiging presidente noong taong 1986. Konting background sa nangyari, noong araw ng February 25, 1986, ang mga tao ng Pilipinas ay nagprotesta laban sa martial law na gumanap noong termino ni Marcos. Dahil ito ay nagdala ng maraming kaso ng pang-abuso sa karapatan pagtao at pag-aresto sa media at oposisyon. Maraming mga kritiko at mga nakaligtas sa diktadora ni Marcos ay tumuligsa sa pagbabago ng araw ng pagdiriwang dahil ito ay isang pagsubok sa pagrebisasyon at pagtanggal ng historyang diktadorang na nangyari noon. Nagdadaranas ng pagtaas ng inflation. Bumili sa taas ng 5.3% ang inflation rate sa buwan ng Agosto 2023. Ang mga Pilipino ay nakakaranas ng pagmahal ng mga presyo ng pamilihan. Ang mga pangunahing bilihin ay pinakaapektado dito tulad ng bigas, isda, gulay, tubig at LPG. Dahil dito, ang mga negosyo ay nagmamahalan na rin ang mga presyo. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pangyayaring inflation ay mananatiling mataas sa mga susunod na buwan dahil sa limitadong panustos ng mga produkto. Para maibaba ang pangyayaring inflation, ang gobyerno ay magpapatupad ng temporaryang pagbaba ng mga presyo ng mga produkto. Dagalang EDSA People Power bilang isang pagdiriwang ng mga Pilipino at pati na rin ang pagtaas ng inflation. Tingnan natin sa mga susunod na panahon kung paano maitatalakay nito ng mga opisyal natin. Maraming salamat, Misha. Susunod naman po, unang Pilipino nanalo sa motor racing at Gilas Pilipinas muling naghari sa Asian Games. Itatalakay na po ito ni Jester para sa ating sports news. Jester? Muling naiuwi ng Pilipinas ang gold medal sa Asian Games noong 1962 matapos itumba ang China. Sa unang bugso ng laban ng Pilipinas at Jordan, makakuha kaagad ng Gilas ang bentahe, 2010. Napanatili nito bago pumasok ng fourth quarter. Tinangkapan habulin ng Jordan ang bentahe ng Gilas Pilipinas nang ibaba nila ito sa 7 puntos ng kalamangan. Gayunman, kumana ang mga player ng Gilas Pilipinas upang hilain sa 10 ang kalamangan. Lumipat naman tayo sa motor racing. Matapos ang kompetisyon na dinaos sa Valencia at Barcelona sa Espanya, dito nakuha ni Bianca Bustamante ang P1 Race to Podium sa karera niya sa Valencia. Si Bustamante na ngayon ay unang Pinay na nanalo sa isang FIA sanction race sa Valencia. Karera sa Montemento
circuit. Noong May 19, nasangkot ang race car ng si Bustamante sa isang aksidente habang nasa karera. Umikot ang kanyang sasakyan at nadamay din ang kanyang kasamahan sa Prema team. Sabi ni Bustamante, bahagi raw ito ng buhay ng isang racing driver. Hindi biro ang kanyang pagsasanay at mga karanasan. Lalo na't sumabak siya sa mundo ng motor racing sa murang edad sa isang kompetisyon na mas kilala sa mundo ng mga kalalakihan. Mabuhay ang ating mga atleta na talagang pinapakita nila ang husay nating Pilipino sa pang-international na yugto. Maraming salamat, Jester. Mukhang mainit ang mga balita sa ating sports news, kaya tingnan natin kung mas iinit pa sa ating susunod na segment. Ito ngayon si Shanika Calao para sa ating entertainment news. Shanika. Pambansang alagad ng sining Ricky Lee nagsalita tungkol sa tinutukoy na Hawi incident. Former Miss Universe Pia Wurtzbach humihingi ng tawad. Ang insidenteng nakuhanan ng isang mamamayan na naging viral noong Setyembre 2023 ay nagpapakita ng isang gwardyang nagkahawi sa pambansang manunulat nang siya'y sumasalubong sa dumaraan na BB Queen. Ang pagtrato ni Ricky Lee ay kumislab ng matinding pagkagalit sa social media at madaming netizen ay nakipagdiskurso tungkol sa trato ng aming mga manlilikha na hindi nakakatanggap ng tamang respeto at suporta. Ayon kay Ricky Lee, ngunit walang kasalanan si Pia Wurtzbach sa insidenteng ito. Sinasabi niya na tamang oras din na mag-usap tungkol sa ganitong issue. Madaming mga manlilikha na nanalo ng maraming premyo sa dayuhang bansa pero hindi man lang binibigyan ng respeto nang sila'y umuwi sa Pilipinas. Ang pangyayari na ito ay isa pang karagdagang halimbawa na nagpapatawag sa gobyerno at media na magbigay ng tamang halaga at publisidad sa manlilikha na sa opinyon ni Ricky Lee ay kailangang magkaroon na. Introduksyon ng AI sportscasters sa GMA Network nagdudulot ng kontrobersya sa mga netizen at TV personalities. Ang desisyon ng GMA Network na makipagsama ng AI sportscasters sa kanilang human lineup nitong NCAA Season 99 ay nagdulot ng bagong kontrobersya. Madaming kritiko ay nagsasabi na ang mga bagong AI-generated sportscasters ay hindi kaya ipahayag ang emosyonal at madamdaming interes na hinahanap sa ganitong trabaho at dapat patigilin na ng TV network. Gayunpaman, ang Senior VP Victorio Amorso ay nagsasabi na hindi naman talaga kayang palitan ang totoong tao sa sportscasting at nais lang nilang makipag-empower ng sports journalism gamit mga kabaguhang teknolohiya. Subalit, maraming TV personalities na nag-e-express ng kanilang pangangamba sa ganitong bagong teknolohiya, katulad na host Casey Montero na nagsabi, "Well, there goes my job." Bukod sa AI-generated sportscasters, marami ring mga netizens na nanenerbyoso sa posibilidad ng AI na kumuha ng iba pang trabaho sa entertainment industry at hindi sigurado sa seguridad ng kinabukasan ng kanilang hanap buhay. Maraming salamat, Shanika. Ang balita kung masama man o mabuti pakinggan sa tenga, dapat natin alamin at suriin para tayo ma-update sa nangyayari sa ating paligid at kung paano tayo sasagot at maglalakad patungo sa pag-unlad ng ating bansa. At iyan po ang pinakatunay at pinakamainit na balita dito sa Masipag TV. Muli, ako po ay si Samantha Guerrero at kasama ko po ngayon sila Misha, Jester at Shanika. Maraming salamat at ito ang Masipag TV. Hanggang sa muli!